ang katotohanan po niyan ay of course may mga bombastic remarks ang lahat may mga revelasyon, may mga patutsada, mga parinigan, tsaka mga banat Pero ang katotohanan, ito pong hangga't hindi na resolba itong problema natin sa korupsyon, pwede siya makaapekto sa ating ekonomiya. Naman! 'Di ba? Oo. Akala nila ang epekto lang nito nanakawan yung mga bulsa natin Oo. because of taxes. Overall, may epekto ito sa ating ekonomiya. At yan ay pinatotohanan na mismo ni Secretary Recto kanina dahil siya nagpunta ng Senado So pakinggan natin yung sinabi niya tungkol dito. Dahil napunta ang parte ng capital outlay doon nga sa ghost projects or substandard projects ay apektado yung growth natin. Ay siguro yung ekonomiya natin would have been growing by 6 to 6.2% at mas malaki ang koleksyon ng BIR at BOC. So merong epekto. affected. I mean, hindi pa daw ganun kasubstantial pero nakikita na nila yung figures na merong epekto yung natin. Sa ekonomiya, yung nagaganap na issue about corruption aside from nagagalaw yung pondo ng bayan I think that's yung confidence ng mga namumuhunan ay syempre malaki yung epekto nun. So tayo lugi na nga tayo dahil nanakawan na nga tayo hindi pa maganda yung ekonomiya natin. Bagsak pa, no? Uy, pero double maigi whammy. na nga na sila na yung magsabi ng figures. Oo. Kasi di ba nung nakaraang linggo may lumabas na figures na nawawala daw sa market value ng Yes. Pilipinas dahil doon sa corruption. Tapos biglang nagsalita si Secretary Frederick Go a day after na, uy, teka, fake news yan ha. Hindi natin alam kung anong pinaghugutan niyang datos na yan. Pero ang nagsalita galing din sa gobyerno. Ano ba yun? Nawala sa hindi stock sila market? Oo, yung nawala sa Oo. stock market na inabot ng trilyon. Yeah. Mali pala yung number na yon. Yeah. So mukhang hindi sila nagkaroon ng GC. Oh, Correct, may correct, iba-iba kasi mga values dyan di ba? Hindi kasi minsan straightforward sa stock Ay, market. nako. Oo.